Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, pag-usapan natin ang impeachment complaint na isinampa against the President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Magpo-prosper ba itong impeachment complaint na ito? Mapapalitan na ba ang Pangulo? Okay, ano nga ba yung mga grounds na inilagay nila sa impeachment complaint na ito? Okay, so kung bago ka lamang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share this video. Pero napakaganda po na ibahagi po ninyo ang inyong comments or feedback sa pag-uusapan natin. Sapagkat ang comments po at feedback at inyong pananaw ay makatutulong para mas maging malinaw sa lahat, no? At para maintindihan din po natin kung naiintindihan po ninyo yung aking pagpapaliwanag. Okay? So, eto na nga mga kaibigan. Nag-file na nga po sila last week. Pero meron pong bad side. Pag-usapan muna natin yung mga bad side na yan. Yung mga malas. Ayan. Sabihin natin malas. Okay? Bago yung mga good news. Okay, dun sa impeachment ha, related dun sa impeachment. Ang malas, una, ay hindi tinanggap ng opisina ng Secretary General yung impeachment complaint. Dahil wala po si Secretary General Reginald Velasco. Okay? Ang punto po dito ni Cardema ay hindi naman po talaga sa tao nagpa-file. Nagpa-file po ng impeachment sa opisina. Hindi po sa tao. Which is tama naman. Okay? Ang tao ay tumatanggap lamang. Pero doon po sa opisina dapat po pinapal. Kasi isa po itong buong opisina. Hindi lamang po sa isang tao. Kasi kung sa isang tao lang, ay pwede lang kayo mag-meet kung saan-saan. Okay? Yun po yung kamalas-malasan. Bakit hindi tinanggap? Okay? Pangalawa, ay yung timing ng pagpa-file ng impeachment complaint. 'Di ba? Kasi alam naman po natin na ang Congress ay naka-recess. So, ibig sabihin, hindi po magpo-prosper ang impeachment na iyan. Dahil yung Congress ay naka-recess. Okay? So, yan lamang naman po yung negative side. Ito po ang good news. Unang-una, nakita natin sa pamamagitan ni Cardema na hindi pala lahat ng nasa Kongreso ay tuta, takot, at umaayon sa uso. Umaayon sa grupo, no? Ang pagpapakita, ang pagpa-file po ng impeachment against the president ay isang katotohanan na hindi lahat ng mga kongresista ay takot, no? Hindi lahat ng kongresista ay takot. Sila po ay nananahimik lamang. Okay? Sila po ay nananahimik lamang dahil ngayon po, no? Kung nag-file po ng impeachment noong December sa Pangulo, automatic po yan ay babasura ng Kongreso. Bakit? Dahil karamihan po ng nasa Kongreso ay mga walang bayag, walang paninindigan, hindi po nila alam ang tungkuling kanilang dapat gampanan bilang mga kongresista. Tandaan natin, ang isang kongresista ay miyembro po ng legislative branch of the government. Ang kanilang tungkulin ay magbalangkas ng batas, sumuri ng mga batas. Kung kinakailangang walang bisa ang isang batas, yun po ang kanilang dapat gawin.
Hindi po nila tungkulin ang magkaroon ng proyekto, kagaya po ng proyekto sa DPWH, gaya nga po ng isang kongresista na mayroong family business na related po sa construction. At meron po siyang project sa gobyerno na ang halaga ay 2 billion. Ayan, sino kaya yung kongresista na yon na mayroong project na 2 billion? No? So ibig sabihin kung ang budget ng DPWH na nakalagay sa 2025 national budget ay 1 ilan ba 1.1 trillion ba yung sa DPWH, no? Yung 2 billion po ay nasa pamilya o mapupunta sa pamilya ng isang kongresista. Kasi meron po silang family business na related sa construction. So meron po sa kanila doon ay nakakuha ng proyekto sa DPWH worth 2.2 billion. Alright. So yun po, no, mga kaibigan. Ang isang good news dito, nakita natin na hindi lahat ng mga kongresista ay takot sa administrasyon. Takot sa kasalukuyang miyembro ng mga kongresista. Okay? So, yan po ang isa sa mga good news. Pangalawang good news, no? Pangalawang good news. Dahil nakita natin na mayroong isang malakas at mayroong paninindigan, ay very obvious na kapag natapos ang eleksyon at hindi na po nanalo ang mga katulad ni Congresswoman Jinky Beatrix Luistro, Congressman Dan Fernandez, Benny Abante, Chua, at Castro, Brosas, Raul Manuel. Naku po, Diyos ko po mga Ginoo. Pag hindi na po nanalo yung mga men na yan, congresswoman na yan, ay makikilala na natin, lalabas na yung mga tao, yung mga kongresista na mayroong paninindigan. Sa ngayon po kasi, tinatakot sila ng kasalukuyang administrasyon, tinatakot sila ni House Speaker Martin Romualdez, kagaya na nga po ni Beatrix Luistro, takot na takot, no? Kaya puring-puri niya yung mga ayuda. Hindi niya alam na yung mga ayuda na yon ay ginagamit, pinondo po, no? Ginawa yung mga ayuda na yan, yung AX, TUPAD at iba pa, para bumili ng boto. Okay? Kasi kung matagal na yan, sana noon pa natin yan natatamasa. In fact, nung namatay po yung aking father, November 8, 2024, ilang beses po kami pinabalik-balik sa Department of Social Welfare and Development. Anong buwan na po? Election na, yung AX na pangako ay hindi pa po namin natatanggap. So wala naman po akong pakialam sa AX na yan. No, dahil ang mga ayuda na yan, tinuturuan lamang po ang sambayan ng Pilipino na maging tamad. No? Dahil hindi po, no, isipin po ninyo, yung mga ayuda na yan ay pansamantala lamang. Ang dapat isipin ng pamahalaan ay magbigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Kasi kapag trabaho po ang nabuo po nila at nagawa po nila, magiging long term po ang perang papasok sa bawat pamilyang Pilipino. Yung ayuda, pansamantala lamang po yan. Kasi kapag ayuda, marami pong mga Pilipino ang hindi na maghahanap ng trabaho. Pag hindi na po naghanap ng trabaho, hindi po makakakolekta ng tax ang gobyerno. Kapag hindi na po nakakolekta ng tax ang gobyerno, ano pa pong ayuda ang maibibigay nila? Kaya ang ayuda po dapat ay manggaling sa mga Pilipinong nagtatrabaho. Okay. So yun po, no? Yun yung mga dapat ninyong isipin. At ito pa po, no, yung magandang parte. Dahil naka-recess nga po ang Congress,
Ayan, so dahil nakarecess nga po ang Congress, good news po yan. Bakit? Dahil ibig sabihin, yung impeachment complaint na isinampa naman kay Vice President Sara Duterte, automatically expired na. So ibig sabihin, hindi na po magpo-prosper yung impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Dahil sabi nga po ni House Speaker Martin Romualdez, paano magpo-prosper yung impeachment against the President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Yung Congress naka-recess. Okay, so hindi po yun magpo-prosper. Okay, so ito po ang good news. Ito po ang good news mga kaibigan. Yung impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte na i-file na po noong December 2 and then nasundan po ito noong December lang din, yung pangalawang impeachment hanggang pangatlong impeachment na i-file na po ito sa office ni Secretary General. Yung pang-apat na impeachment ay na-file na po noong February 2025. Ang maganda po nito, yung impeachment na yan ay nasa Senate na. Okay? Nasa Senado na po dahil nakapasa na po ito, no? Sa Kongreso. Ibig sabihin na na-achieve na po yung requirements na 1/3 votes of congressmen para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. And sa pirma po na 215, impeach na po sa Congress si Vice President. Pero sa Senado ay nakabinbin pa po at hindi pa po inuumpisahan ang trial. So dahil nga po election day, nakarecess po ang Congress at dahil nakarecess ang Congress na taon pang election, expired na po yung impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. At dahil expired na po, dahil umandar na po yung impeachment against her, ay hindi na po siya maaaring sampahan pa ng impeachment complaint after the election. No? After the election, hindi na po siya maaaring sampahan pa ng kaso dahil meron pong requirements na nakasaad sa ating Constitution. Isang impeachment complaint lamang sa loob ng 1 taon ang maaaring isampa sa iisang tao. So, ibig sabihin, nasampaan na ng impeachment si VP Sara noong February at expired na po ngayong election. So, at yan po ang pinakang magandang good news. Pangalawang good news, kapag nanalo po ang mga kongresista na sumusuporta at naniniwala sa mga Duterte, kapag nanalo ang mga senador na naniniwala sa mga Duterte, automatically, wala na pong kaso ang maaaring manalo o wala ng impeachment ang maaaring isampa against the Vice President. Yan po yung pangalawang good news. Ang pangatlong good news mga kaibigan, dahil hindi nga po tinanggap ng opisina ng Secretary General ang impeachment complaint against the President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., ay wala pong bisa iyon. Ibig sabihin, hindi gagana yung isang impeachment na maaaring isampa sa iisang tao sa loob ng 1 taon. So, ibig sabihin, after the election, maaaring sampahan ng impeachment complaint ang ating Pangulong si Bongbong Marcos Jr. Ang kagandahan nga po nito, kapag after election, nanalo po yung mga naniniwala sa mga Duterte, malaki po yung posibilidad na mayroong isang kongresista na magsampa ng impeachment. Ayan, Congressman Isidro Ungab, ayan, Attorney Rodante Marcoleta,
Ayan. So, pwede po kayo mag-file. Ayan. Vic Rodriguez. So, sino pa? Jimmy Bondoc. Sino pa yung mga mahuhusay? Attorney Martin Delgra. Attorney Medialdea. Salvador Medialdea. Salvador Panelo. Sino pa ba? Attorney Harry Roque. Ayan, napakadami mga kaibigan. So, dahil hindi nga po tinanggap ng opisina ni Secretary General yung impeachment complaint na isinampa ni Cardema, ay after election, pwede po nilang isampa uli yan. Oo, pwede po nilang isampa uli yan kasi wala pa pong 1 year at hindi pa po, kumbaga, ganap na tinatanggap ng Congress yung complaint na yan. So, ibig sabihin, ano po yun? Kumbaga, hindi siya formal complaint dahil hindi nga po tinanggap. Ang maganda kasi noon ay mayroong isang kongresista o mayroong isang tao na naglakas ng loob na kalabanin ang kasalukuyang administrasyon. Yun, sana ang maintindihan ng marami. Maintindihan ninyo mga kaibigan. Good news po yun. Yung hindi tinanggap ng Secretary General, good news po yun. Kasi hindi po lalakad yung kaso. At dahil hindi lalakad yung kaso, hindi po yun maisasama doon sa order. Ano ba tawag doon sa order na yun? Yung mga plano. O ito yung mga impeachment na nakaplano. So hindi po nakasama doon sa plano na yan. Doon sa activities. So ibig sabihin, ayon sa Constitution, pwede pang mag-file after the election. Yan po ay mangyayari sa 20th Congress. Okay. So pag-usapan naman po natin ang mga nakapaloob, no? Ang mga nakapaloob sa impeachment complaint na yan. So tandaan po ninyo ito. Culpable violation of the Constitution. Yan. So kitang-kita naman po natin ang unang pahayag ni John Vic Remulla. Hindi lang siya ang nagplano na dalhin sa ICC si dating Pangulong Duterte. Kasama po dyan si Pangulong Marcos Jr., si Anyo, siyempre si Gibo Teodoro. Yan. So ang mga kasama po nila sa pagpapakidnap kay former President Duterte, siyempre si Jesus Crispin Remulla, si Marbil, si General Torre, yan, Nicolas Torre ng CIDG. At siyempre, sila Kanilaw. Okay? Maliwanag po sa Rome Statute of the International Criminal Court, maliwanag sa ating konstitusyon at saligang batas, na hindi po nila ibinigay kay former President Rodrigo Roa Duterte ang tinatawag nating due process of law. Yan po ay ginagarantiya ng ating konstitusyon. Kahit pangulo ka pa, naging pangulo ka pa, o kahit ordinaryong tao ka pa. Kahit wala kang boses, mayaman, mahirap. Ginagarantiya po ng ating konstitusyon at saligang batas na ang nasasakdal ay inosente hanggat hindi pa napatutunayan. Pero ipinagkait po nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang karapatan na sinasabi at nakapaloob sa konstitusyon at saligang batas. So ibig sabihin, they violated the Constitution, they violated the law. Therefore, yung inilagay po ni Cardema sa impeachment against the President, culpable violation of the Constitution might be, ayan, syempre might be, bahala na po yung korte na sumuri po doon sa degree, doon sa substance ng complaint. Pero sa aking palagay, matinding violation po yun. Syempre, betrayal of public trust.
So, yung betrayal of public trust ay isa pa sa mga nakapaloob sa impeachment complaint ni ng Duterte Youth Party List against the President. Ano naman po yung nakikita nating mga reason o mga ebidensya na maaaring gamitin para patunayan yung betrayal of public trust? Ano kaya? Okay, so maaaring gamitin po na ebidensya ng betrayal of public trust yung isang katotohanan na una, sumulat pa nga po si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. kay BP Sara na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC. Hindi nila bibigyan ng pagkakataon ang ICC na hulihin si former President Duterte dahil hindi na nga po tayo kabilang, hindi na tayo miyembro ng ICC. Pangalawa, for million times, 400 times, or 1,000 times, sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa publiko sa pamamagitan ng mga mainstream media that he will no longer participate with the ICC. Dahil sabi nga po niya, hindi na tayo miyembro ng ICC. So bakit pa siya makikipag-tulungan sa ICC? Yung mga ganyang pahayag po ay maaaring gamiting ebidensya ng betrayal of public trust dahil pinaniwala nila ang publiko na hindi makikipagtulungan, hindi makikipag-ugnayan, hindi makikipagsabwatan sa ICC. Pero kasama po ng kanyang mga opisyal ng pamahalaan, mga executive branch of the government, ay nilinlang po nila ang taong bayan. Okay, pinaniwala nila ang taong bayan, pero nung sila po ay nasukol na sa kanilang mga planong hindi maganda sa bayan, ay ipinakidnap nila si dating Pangulong Duterte. So, sa inyong palagay mga kaibigan, kayo na po ang bahalang humusga. May mga saligang batas, may mga nakapaloob sa konstitusyon na very obvious ay hindi po nila ginawa at tinupad. Pangatlong ebidensya na maaari nilang gamitin, ang Senate probe ni Senator Amy Marcos, ang chairman ng Committee on Foreign Relations. Nagsagawa po si Senator Amy Marcos ng Senate probe kaugnay po sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungo sa ICC. Sa unang paghaharap pa lamang po nila ay mayroon ng mga recommendation si Senadora Amy Marcos. Nagkaroon po ng second, nagkaroon po ng third Senate probe. At marami pong natuklasan ang mahal na senadora, mga paglabag sa konstitusyon, maging ang Rome Statute of the ICC ay nilabag po. Kitang-kita po, napanood po natin ang mga pagsisinungaling ng mga inimbitahang mga opisyal ng pamahalaan. Siyempre, yung mga palusot ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, yung pag-amin ni DILG John Vic Remulla na hindi lamang siya yung nagplano. Siyempre, yung mga ginawang paglabag ni CIDG Director Nicolas Torre III. Ayan. Tapos, nung tinanong siya ni Madam Aimee, sino yung nag-utos sa kanya?
Si Marbil. PNP Chief Marbil. Sino nga ba si PNP Chief Marbil? Siya yung nagsabi na yung mga pulis na yan na gumagamit ng droga, hindi sila drug addict. Ginagamit lamang po nila yon dahil yung trabaho nila 24/7. Nagte-take lang daw sila ng drugs para manatili silang gising. O, di ba? Saan ka nakakita merong PNP chief na ganyan yung mentality, ganyan yung pag-iisip, ganyan yung kanyang mga paliwanag just to justify the use of drugs. O, di ba? At marami pang ibang mga anomalya kaugnay ng pagpapadakip kay former President Duterte. May mga videos din tayo na kung saan ay ipinakita na highlights po ni President Duterte yung mga batas na nilabag po ni Nicolas Torre. Kagaya na nga po doon yung dapat siya ay dinala sa competent judicial authority. Maliwanag po yan doon sa Rome Statute. Dapat siya ay dinala sa competent judicial authority. Pero ang nangyari, siya ay diniretso sa Villamor Air Base. Tinanggalan din po si former President Rodrigo Roa Duterte ng pagkakataong kausapin ang kanyang anak na isang abogada. 'Di ba? Yung the counsel of his choice. Karapatan po yun. Siyempre, doctors of his choice. Pero ang nangyari, hindi po niya doktor yung pinapunta. Doktor po ng PNP. Na pumirma, na fit daw po si dating Pangulong Duterte na dalhin sa ICC. Wala naman pong records yung PNP doctor na yan, kung sino man yan. So to cut the story mga kaibigan, ang mga nangyari noong nakaraang 2024 ay political maneuvering para siraan ang mga Duterte. It's very obvious mga kaibigan na ang 2025 national budget ay binalangkas ng Kongreso, inaprubahan ng gobyernong ito para paghandaan ang eleksyon. Ang eleksyon na kung saan very obvious ang bayaran. Very obvious ang bayaran sa pamamagitan ng mga ayuda, kineme. Di ba? So, ibig sabihin mga kaibigan, napakalaki pong pagkakamali ang ibinoto natin na Pangulo. So, kung kayo po ay naniniwala sa aking mga sinasabi, sa aking opinion, don't forget to like, subscribe, and share this video. Okay, don't forget to like and share this video. Ngayon po, ito po ang aking tanong. Iboboto nyo ba o sino? Ayan, yung magandang tanong to. I-comment nga po ninyo sa comment section kung sino nga ba ang mga kongresista na inyong iboboto. Okay? Yung mga kongresista po na inyong iboboto. No? Yung mga kongresista at mga senador na inyong iboboto at susuportahan. Isulat po ninyo sa comment section nang mabasa at manginig ang mga kalaban ng gobyernong ito. Sige, takutin nga natin sila. Hindi natin sila tatakutin. Kumbaga, ipakita natin na nananahimik lamang tayo. Okay? So, iboto po natin ng straight Duterte +2. Yun lamang. Maraming salamat. Ayan, so hintayin po natin ang eleksyon. Sa Monday na po. Magkakaalaman na po sa Monday.